Para sa mga pupunta ng Isla de Gallo, tourist and locals man yan, kailangan nyong pumunta dito sa may pantalan sa Asagra sa kanilang office para magpalista and magbayad ng environmental fee. 70 pesos nga pala yung bayad for the environmental fee per head. Hi guys! Welcome back! Jigs here! Another day, another gala, and another vlog for today's video. Andito ako ngayon sa Sibuyan Island, dito sa province namin, and pupunta ako ngayon sa Cresta de Gallo Island. So, bali, ang gagawin natin today ay makikiride lang tayo dun sa mga tourist na pupunta sa Cresta de Gallo Island. So, bali, maaga pa lang, around 5:30 ng madaling araw, bumiyahin na kami papuntang Asagra, dun sa may pantalan, and then nilipat kami dito sa area na to kasi nandito daw yung mga bangka na nag-aantay papuntang isla. At dahil nga merong mga coast guard din na nagbabantay, required din na magsuot ng life vest bago sumakay ng bangka. At dahil nga walang regular na biyahe mula rito sa Asagra papunta dun sa may Isla de Gallo, kailangan mo talagang maghanap ng marerentahan na bangka. And eto na yung pinaka the best way na ginawa namin. Naki-ride kami dito sa family na mag-outing doon sa Isla de Gallo. So ang ginawa namin, maaga pa lang, as early as 5:30, pumunta na kami rito para may maabutan kaming mga pupunta ng isla at makikisabay na lang kami, pero mamamasahe pa rin kami at the same time. At dahil nga pinaandar na yung motor ng bangka, let the adventure begin! Kaya naman samahan nyo akong bisitahin ng isa sa pinaka-pinagmamalaki ng Sibuyan Island, ang Cresta de Gallo Island. Let's go! So basically, yung biyahe ng bangka from Asagra punta dito sa Isla de Gallo ay aabutin ng 30 minutes to 45 minutes depende sa takbo at depende sa laki ng alon ng dagat. Medyo na-excite ako ngayon kasi yung last na punta ko ng Isla de Gallo was around 2016. So, medyo matagal-tagal na rin talaga siya. So here we go guys. Hello Cresta de Gallo Island. And so, this is it, Pansit. And parang feeling ko, first timer ako ngayon. Kasi nga ba naman, sa sobrang tagal na ng panahon, bago ako nakabalik dito sa Cresta de Gallo Island. White sand ba talaga? Brown. White brown. Saan sa Sorsogon? White sand din? Pink. Dari nagdirigo pa nakot dali no. Dati kasi maabot pa lang ang pambot hay gunay panokot sa taga dire ko no. Iba na. Pero kung hindi nagbayad ko kami dito. Wala na. Ning ano lang ang ito ticket kay mag-consider. Dati kasi gudrigo panokot mga asawa.
And shout out nga pala dito sa kasama ko, si Alex, solo traveler from Batangas. Sa sobrang liit ng isla, pwede mo siyang ikutin. Pero depende nga lang kung high tide or low tide. So ngayon, pupuntahan namin yung kabilang dulo ng isla. Kasi meron dong mahabang sandbar and kapag high tide, talagang inaabot siya ng tubig. Ang hirap paglakad sa buhangin. Lumulubog. Pino kasi. Oo. Kung ikaw nga pala ay bibisita dito sa Isla de Gallo at balak mo rin pumunta dun sa kabilang dulo ng isla kung saan kami pupunta ngayon, I advise you na magdala ka ng aqua shoes kasi tingnan mo naman yung lalakaran mo dito. Maraming mga corals and medyo masakit din talaga sa paa. So, andito na tayo sa isa sa pinagmamalaking sandbar dito sa Isla de Gallo. And unfortunately, low tide nga pala ngayon kaya kitang-kita yung sandbar. Pero kapag high tide naman, etong nilalakaran ko is natatabunan siya ng tubig. Ito na yung part na pinakamasarap gawin, ang maglublob dito sa tubig. And tingnan nyo naman yung kulay ng dagat, napakaganda.
Nakakamiss lang yung part na kapag high tide, natatabunan talaga ng tubig. Etong part na to, eto mismo kinatatayuan ko. Eto yung 2016 na visit ko dito sa Cresta de Gallo Island. And tingnan nyo yung sandbar. Lubog siya ng tubig kasi high tide. Pero ngayon, low tide siya. Kaya kitang-kita yung malawak na sandbar. At kapag nagkaroon ako ng chance na makabisita ulit sa Cresta de Gallo, susubukan ko rin yung overnight experience kasi maganda din dito siguro kapag gabi.
So ayun na nga, after namin magbabad-babad sa tubig, pinlano namin na umakyat dun sa bundok para mahanap namin kung saan yung lighthouse. Dito. Naalala ko na to. Medyo malayo-layo pa to. Sasabihin naman siguro nun ng ano, ay 11 pa kasi sa alam nila eh. Hindi sila aalis ng pag wala tayo. Dati ano to eh, puro kaingin. Parang tinataniman na nila ng nyog. Dati walang ano to. Hello Cresta de Gallo na may konting adventure. Kasi hahanapin namin yung lighthouse dito sa bundok. Hindi makukumpleto yung ating Cresta de Gallo adventure kapag hindi natin narating yung top deck at hindi tayo nakapagpa-picture sa lighthouse. Dito ba kami nung tunukan? Grabe siya. Ba't pataas na to? Wala yata yung lighthouse dyan. Tignan mo nga. So nakaakyat na kami dito sa taas sa top viewpoint ng Cresta de Gallo and tingnan nyo naman yung view. Napakaganda talaga. Baka hindi magpatawad pag dalit. Successful. Kahit hindi nakita yung lighthouse. Mas mataas siya sa pinuntahan. Mas mataas yung napuntahan. Kasi dapat kasi parang ano to, dalawa pa yung parang bundok. Yun nga, parang may isa pa doon kanina. Oo. Nandun ata. Kaso nung kami noon, dito lang yata kami sa baba. Kaya nagulat ako bakit may paakyat. Dito kami nang dumaan eh. Anyway, okay na rin yun. So ayun na nga, time is up and kailangan na namin bumalik sa main island kasi medyo mainit na rin talaga dito sa isla.
Sige po. Oops, sorry. DJI. Mas ko may dami na to, pre. So ayun, mga 30 minutes din from Isla de Gallo papunta sa may pantalan ng Azagra. So yung sinigil nga pala sa amin dito sa bangka is 750 pesos each. Akala namin makakamura na kami kasi naki-rides lang kami. Pero okay na rin kasi para na rin sa experience. Dahan lang, dahan. Kay mahiwag. Dandan. So ayun na nga guys, at dito na magtatapos yung ating adventure sa Cresta de Gallo Island. Thank you for watching. Bye! Thank you.